Hindi direktang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tanong tungkol sa kanyang plano sa 2028 dahil sa kanyang pangamba sa estado ng bansa. Ayon kay Vice President Duterte, hindi sigurado kung may Pilipinas pa bang pag-uusapan pagdating ng taong iyon. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno, walang mga masabi nating mga development projects, wala lahat yan. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Nagpahayag din ng pagdududa ang pangalawang Pangulo sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon, kaya naitanong niya kung matutuloy pa ba ang eleksyon sa 2028. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Agad namang tumugon ang Malacanang sa naging pahayag ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila hindi nakikita ni VP Duterte ang mga nagawa na ng Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon. Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Binatigos din ni Yusek Castro ang pahayag ni VP Sara na kung may Pilipinas pa ba o kung matutuloy ang eleksyon sa 2028 dahil sa umano'y kaduda-dudang galaw ng administrasyon. Ayon sa kanya, hindi dapat ginagamit ng Vice Presidente ang kanyang posisyon o ang pagiging abogado para sa paninira at paggawa ng intriga. Alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.